Tatay, kailangan ko lang ng 100,000 piso. Si Yana, malapit na siyang mawala. Iligtas mo siya. Kahit ano gagawin ko. Tatay! Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Iniwan mo ang napakalaking negosyo ng pamilya Garcia para lang tumakas kasama siya. Nakaluhod ka rito ngayon para lang sa 100,000 piso. Ikinahiya mo ang pamilya Garcia. Tatay! Kung hindi ka pa papayag, huli na ang lahat. Si Yana, nahihirapan sa panganganak. Malapit na siyang mawala. Kahit hindi mo ako isipin, isipin mo rin ang iyong mga apo na hindi pa isinisilang. Iligtas mo siya! Ibig mong sabihin, nagdadalang tao siya ng kambal? Oo. Ginoong Garcia, ang inang Yana Santiago, nasa kritikal na kondisyon ngayon. Kailangan ninyong pumili ng isa. Magdesisyon na kayo agad bilang pamilya. Ang sa buhay. Iligtas ang ina! Tatay, iligtas ang ina! Dapat iligtas ang aking apo. Kung may mangyari sa aking apo, ipapabayad ko sa inyo ang buong ospital. Bakit kayo nakatunganga pa? Hindi nyo pa ba ihahalid ang binata pa uwi? Ginoong Garcia, bagamat nailigtas ang buhay ng ina, ang kanyang katawan ay nagtamo ng hindi na mababalik na pinsala. Ang katawan ng lalaki ay naapektuhan din, ngunit ang babae ay napakalusog. Yana! Yana! Walang silbi. Para sa ganoong babae, sobrang nag-aalala. Hindi siya parang anak ko. Yana? Tay? Nasaan ako? Pamilya Garcia. Tay? Kumusta na sina Yana at ang bata? Si Yana Santiago ay hindi na iligtas. Ang batang babae sa kanyang sinapupunan ay namatay din kasama niya. Hindi. Imposible. Nahimatay ka ng isang araw. Na-cremate na sila. Saan mo sila hahanapin? Patay na sila. Anong ginagawa mo? Ako ang may kasalanan. Bagamat namatay ang mag-ina, ang anak mo naman ay nabuhay. Ito na ang maituturing na nag-iisang tagapagmana ng ang matandang pamilya Garcia. Anak ko, poprotektahan ka ni Papa. Hindi kita hahayaang maging tulad ko. Na hindi makontrol ang sariling kapalaran. Bago namatay ang iyong ina, gumawa siya para sa iyo at sa iyong kapatid ng isang pares ng jade lock para sa mahabang buhay. Ngayon, dinala nila ang isa pang piraso. Sa langit. Dalhin mo ito. Si Mama at ang kapatid mo ay nasa langit. Nababantayan kang lumaking ligtas. Mama, ininom mo na ba ang gamot mo? Ayos lang si Mama. Johan, huwag kang mag-alala kay Mama. Bilisan mo, pumasok ka na sa eskwela. Ito ang araw ng pagpunta ni Mama sa ospital. May 5 araw pa. Kailangan kong bilisan para makalikom ng sapat na pera para sa iniksyon ni Mama. Talaga. Ang galing. Saan galing ang pulubing yan? Gusto mo? Pulutin mo. Maawa na po kayo. Maawa na po kayo. Maawa na po kayo. Ilang araw na po akong hindi kumakain. Salamat po. Maawa na po kayo.
Maawa na po kayo. Maawa na po kayo. Apo ko, ito ang pampalakas ng dugo na pinakuluan ng mga katulong. Inumin mo yan para lumakas ka. Sige na, ang bait-bait mo. Lolo, ang pait. Mang Pedro, dalhin mo si Batang Ginoo sa ospital para sa iniksyon. Opo. Batang Ginoo. Tara na po. Paalam, Lolo. Paalam, apo ko. Batang Ginoo. Hintayin mo ako rito sandali. Kukunin ko lang ang damit mo. Ang sitwasyon ng maginang pinapahanap ko. May balita na ba? Ginoo, wala pa po sa ngayon. Wala kang silbi. Bibigyan pa kita ng ilang araw. Kailangan mong mahanap si Yana Santiago at ang kanyang ina. Ang sakit sa dugo ng apo ko. Sila lang ang tugma. Sa anumang paraan, hanapin mo sila para sa pagsasali ng dugo ng apo ko. Opo, At saka, ang balita na buhay pa si Yana Santiago at ang kanyang ina, huwag na huwag mong ipaalam sa nakatatandang Ginoo. Naiintindihan mo ba? naiintindihan ko po. Uy, Joaquin! Hindi ba't pumunta ka sa ospital? Bakit ka bumalik? Ay, Ginoo. Kasalanan ko po. Pagkakita po sa inyo ng Batang Ginoo, agad po siyang tumakbo para hanapin kayo. Hindi ko po siya nabantayan. Ayos lang, Mang Pedro. Hindi mo kasalanan. Tatay, nasaan po si nanay at ang kapatid ko? Joaquin, bakit mo biglang tinatanong yan? Parang narinig ko po si Lolo kanina. Itinago niyo po ba sila? Nasa malayo silang lugar. Pero magkikita rin tayo sa huli. Ang galing, alam ko na. May nanay ako. May kapatid pa akong babae. Tatay, kailan ko po kaya makikita si nanay at ang kapatid ko? Malapit na po ba? Ipinapangako ko sa'yo, anak. Tayo ay tiyak na magkikita-kita kasama si nanay at ang kapatid mo. Mang Pedro, ihatid mo muna ang Batang Ginoo sa ospital. Sige, tara na. Tatay, ang sinabi niyo po, dapat niyo pong tuparin. Dapat po ay makita ko agad si nanay at ang kapatid ko. Hindi ka bibiguin ni tatay. Sige na. Tara na. Ipahayag nyo? Ano man ang mangyari, kailangan nating makahanap ng katugmang dugo para kay Joaquin. Kahit magkano pa ang magastos, ako ang bahala. Dinalhan kita ngayon ng paborito mong siopaw. Kainin mo. Pareho tayong may sakit at walang nanay na kasama. Naalala mo ba ang nanay mo? Batang Ginoo. Halika na. Tara na. Bakit siya nakikipag-agawan ng pagkain sa aso? Batang Ginoo. Ang ilang mahihirap na bata ay walang makain. Mang Pedro, bakit mayroon din siyang agimat ng mahabang buhay? Mukhang kapareho ng sa akin. Nasaan ang agimat ng mahabang buhay mo? Mang Pedro, anong gagawin ko? Ang jade lock na yon ay ang tanging iniwan sa akin ni nanay. Baka ninakaw niya ang Jade Longevity Lock mo? Ang kwintas na jade sa leeg mo, saan mo nakuha yan? Ito ang bigay ng nanay ko. Kalokohan. Malinaw, naninakaw mo yan sa aming Batang Ginoo. Ang kwintas na jade na ito ay mula sa yumaong Ginang Garcia na iniwan para sa aming Batang Ginoo. Iisa lang yan sa mundo. Paano mo yan magkakaroon? Ibalik mo sa akin ang kwintas na jade. Hindi, ito ang bigay ng nanay ko. Hindi ko yan ibibigay sa'yo. Naglakas loob ka pang magsinungaling. Isang pulubi na nakikipag-agawan ng pagkain sa aso. Paano magkakaroon ng ganoong mamahaling bagay? Kung hindi ninakaw, ano? Ibigay mo sa akin, Batang Ginoo. Tara na. Lolo, Batang Ginoo,
Totoo po, bigayan ng nanay ko at hindi naman po yan mahalaga. Pakiusap ibalik niyo na po sa akin. Umalis ka sa daan ko. Ninakaw mo ang gamit ng aming batang Ginoo. Pero dahil naaawa kami sa iyo, hindi na namin yan papansinin. Hello, nanay ba ito ni Johan? Dali, pumunta ka rito. Ang anak mo ay nakasagutan ng isang mahalagang tao. May iba pa kaming gagawin? Wala kaming oras makipagtalo sa iyo rito. Hindi ako nagnakaw, hindi ako magnanakaw. Ayaw mo ng magandang usapan, kaya gusto mo ng gulo. Teka, sandali. Juan, tumayo ka na. Mang Pedro, bata pa lang siya, wala pa siyang muwang. Patawarin niyo na lang siya ngayon. Dr. Reyes, kilala mo siya? Oo. Ang nanay niya ay buwan-buwan pumupunta sa ospital namin para sa espesyal na ineksyon. Ako ang laging nag-aasikaso sa kanya, kaya kilala ko siya. Ang batang ito ay napakaawa. Sa murang edad pa lang, kumikita na para sa gamot ng kanyang ina. Kayo po ay isang dakilang tao, kaya huwag niyo na siyang pagtuunan ng pansin. Siya ang nagnakaw ng gamit ng aming batang Ginoo. Ang batang Ginoo ay handa ng palampasin ito, pero siya pa ang nagkakalat ng gulo dito. Hindi ako nagnakaw. Ibinigay yan ng nanay ko sa akin. Sila ang nagnakaw ng gamit ko. Tingnan mo nga, hindi pa rin nagbabago. Nangahaspang siraan ang aming batang Ginoo. Dr. Reyes, sana sa ospital ng pamilya Garcia ay wala nang lumabas na ganitong klase ng tao at pamilya na may masamang ugali para hindi maapektuhan ang kalooban ng aming batang Ginoo sa pagpapagamot. Johan, bilisan mo, humingi ka ng tawad sa batang Ginoo. Kung hindi makakapunta ang nanay mo sa ospital namin, hindi siya makakakuha ng espesyal na ineksyon. Ang espesyal na ineksyon na yan ay sa ospital lang namin makukuha. Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Kung ganoon, ayoko na. Pakiusap, huwag niyo pong paalisin ang nanay ko. Mang Pedro, hayaan mo na siyang umalis. Ayoko siyang makita. Dapat kang magpasalamat sa kabutihan ng aming batang Ginoo. Hindi ka na niya papansin. Umalis ka na. Pakiusap. Huwag niyo pong paalisin ang nanay ko. Bitawan mo. Ayoko. Bitawan mo ako. Ayoko. Mang Pedro, narinig ko sa mga tauhan ko na si Joaquin ay nakipag-away sa ospital. Anong nangyari? Ginoo, may isang batang babae ang nagnakaw ng jade lock ng batang Ginoo. Inaayos ko na po. Hintayin mo akong pumunta dyan ng personal. Opo. Pinapayuhan kitang umalis na ngayon din. Kung hindi, pagdating ng aming Ginoo, hindi mo kakayanin ang galit niya. Bitawan mo ako. Nanay ni Johan, bilisan mo, pakawalan mo siya. Johan, bakit ka nagkaganyan? Masakit ba? Ma, pasensya na, wala akong silbi. Ayos lang, Johan, napakagaling mo na. Tumayo ka. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng anak mo? Kapag nagkamali ang bata, ang dapat parusahan ay ang matanda. Ano man ang nagawang mali ng anak ko, ako na lang ang parusahan ninyo. Mama, Bata pa ang bata, hindi pa siya nakakaintindi. Pakiusap, huwag ninyong ipagdamdam ang pagkakamali ng bata. Patawarin ninyo na siya sa pagkakataong ito. Wala kaming pera, kaya ang tanging magagawa namin ay lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Walang silbi ang pagluhod mo sa akin. Ang anak mo ang nakasakit sa aming batang Ginoo. Batang Ginoo, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na ang anak ko sa pagkakataong ito. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Batang Ginoo, anong nangyari sa iyo? Ako bigla akong nakaramdam. Ang sama ng pakiramdam ko. Batang Ginoo, tingnan ko. Joaquin, Tatay, bata pa ang anak ko at walang alam, pakiusap, patawarin niyo na siya. handa akong parusahan. Huwag lang paalisin ang nanay ko. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. hindi ako masamang tao. Ang kaso, ang kinuha mo ay ang pinakamahalaga kong bagay. Mang Pedro, sinabi sa akin ng tatay ko na maging mapagpatawad. Kaya sa pagkakataong ito, palayain na natin sila. Sige. Dahil hindi na nagrereklamo si Batang Ginoo, pwede na kayong umalis. Uy, batang Ginoo. Batang Ginoo. Batang Ginoo, anong nangyari sa'yo? Tingnan niyo ang anak ko.
Ginoong Garcia, ang anemia ni Batang Ginoo ay lumala na naman. Sa ngayon, kailangan agad siyang salinan ng dugo para humaba ang buhay niya. Pero sa blood bank ng ospital, ang blood type na tugma kay Batang Ginoo ay hindi na sapat. Mang Pedro, mag-alok ng malaking pabuya. Hayaan ang lahat sa Jiangcheng na mag-donate ng dugo. Sino mang may blood type na tugma kay Joaquin, bibigyan ng pamilya Garcia ng 10 milyong piso. Opo. Nanay, gumising ka na. Ginoo, pakiusap, maawa ka, iligtas mo ang nanay ko. Sige, tatawag ako ng tutulong sa nanay mo ngayon. Yana? Pinagsisisihan ko. Hindi kita naprotektahan noon. Ngayon, hindi ko rin naprotektahan ang anak natin. Wala akong silbi. Ginoo, marami nang nagpunta sa ospital para mag-donate ng dugo. Tiyak na makakahanap tayo ng tugma sa blood type ng Batang Ginoo. Magiging maayos ang Batang Ginoo. Kumusta ang apo ko? Ginoo, biglang nahimatay ang Batang Ginoo. Nasa emergency room siya ngayon para salinan ng dugo. Kaso, walang sapat na dugo ang ospital. Kailangan pa ng maraming dugo. Marami nang nagpunta para mag-donate. Pero, pansamantala, wala pa ring nakitang tugma sa blood type ng Batang Ginoo. Sa anumang paraan, kailangan nating makahanap ng tugma sa blood type ng apo ko. Kung wala sa Jiangcheng, hanapin sa buong Dragon Kingdom. Hindi pwedeng may mangyari sa apo ko. Opo. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Dalhin mo ako para tingnan. opo. Johan, ang nanay mo ay pansamantalang ligtas na sa panganib. Pero ang espesyal na iniksyon na ito ay pansamantala lang makakapagpatatag sa kanyang kondisyon. Para sa sakit ng nanay mo, mayroon na akong surgical plan. Kung magiging matagumpay ang operasyon, magkakaroon ng pagkakataong gumaling ang nanay mo. Pero ang gastos sa operasyon na ito ay aabot ng 300,000. Ginoo, magkano ang 300,000? Ginoo, kailangan mong iligtas ang nanay ko. Bukas gagawa ako ng paraan. Makakakolekta ako ng 300,000. Johan, tungkol sa nanay mo, gagawa ako ng paraan. Nanay, huwag kang mag-alala. Gagaling ka sa akin. Sino kayo? Ikaw. Ikaw ba si Johan Santiago? Ako nga. Dali, sumama ka sa akin. Kailangan ng apo ko ang dugo mo para mabuhay. Hindi ako sasama sa'yo. Kailangan kong manatili dito kasama ang nanay ko. Ayaw mong iligtas ang nanay mo? Opo, pero sabi ng doktor, kailangan ng 300,000. Ang 300,000 ay numero lang sa akin. Sumama ka sa akin at ipapaayos ko agad ang operasyon niya. Pero ang gastos sa operasyon na ito ay aabot ng 300,000. Nanay, sobrang laki ng 300,000. Kailangan kong ibenta ang sarili ko. Nanay, kung gagaling ka, magkaroon ka na lang ulit ng Johan para samahan ka. Dalian mo. Si Johan hindi takot sa sakit, hindi takot sa iniksyon. Maililigtas ko si Mama basta magbigay lang ng dugo. Mama, hindi ako takot. Magpatuloy kayo. Si Joaquin, hindi paligtas sa panganib. Sundin ninyo si Ginoong Garcia. Direktor, nahimatay na po ang pasyente. Ano po ang gagawin? Ginoong Garcia, nahimatay na po ang pasyente. Wala talagang silbi. Gaano pa ang kulang? Kaunti na lang po. Ang aking apo ay hindi dapat mapanganib. Sundin ninyo si Ginoong Garcia. Johan. Johan? Johan? Nasaan ka? Johan, Johan. Johan.
Binibining Santiago, masamang balita. Ang dugo ng anak ninyo ay malapit ng maubos. Ano ang sinabi mo? Nagdo-donate siya ng dugo para sa batang ginoo ng pamilya Garcia. Malapit na siyang mamatay. Puntahan mo na siya agad. Johan. Johan. Johan, hintayin mo si Mama. Johan. Johan. Pigilan siya. Johan. Johan. Huwag ninyo siyang hayaang makagambala sa pagliligtas sa apo ko. Bitawan ninyo siya. Kalad ka rin siya palabas. Anak ko yan. Bitawan ninyo siya. Johan. 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 Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako, palayain ninyo siya. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako, palayain ninyo ang anak ko. Ang bata-bata pa niya. Hindi ba't dugo lang ang kailangan? Sa akin na lang kunin. Ako na lang ang kunan. Pwede ba? Ginoong Garcia, kung patuloy tayong kukuha ng dugo ng ganito, tiyak na may mamamatay. Ano sa tingin ninyo? Kung gayon, sa kanya na lang kunin. Sundin ang Ginoong Garcia. Ginoong Garcia, gising na ang batang ginoo. Ligtas na siya sa panganib. Dali, dalhin ninyo ako doon. Johan. Johan. Johan, gumising ka na. Huwag mong takutin si Mama. Johan, Doktor. Nurse! Nurse! Pakiusap, iligtas niyo siya. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi siya nagsasalita? Pakiusap, iligtas niyo siya. Hindi ko kaya. Nurse. 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 Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Mama na may mangyari sa'yo. Papa, ayos na po ba ako? Baliw na bata, anong pinagsasasabi mo? Ayos ka lang naman. Paano ka naman magkakaproblema? Sa totoo lang, ang pagiging maayos mo ngayon ay dahil sa nag-donate ng dugo para sa'yo. Kung hindi dahil sa agarang pagbibigay ng dugo, hindi ko maisip ang mangyayari. Kapag gumaling ka na, kailangan mo siyang pasalamatan ng maayos. Papa, pwede mo po bang hanapin ang nag-donate ng dugo para sa akin? Gusto ko po siyang pasalamatan ng personal. Sige. Hahanapin ko na siya para sa'yo ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag na kayong mag-abala. Napasalamatan na ako. Apo ko, alam kong magiging maayos ka. Kumusta ka ngayon? Lolo, mas maayos na ako. Maaari mo bang hanapin ulit ang nagbigay ng dugo sa akin? Gusto ko siyang makilala. Apo ko, ang laki ng Jiangcheng. Saan ko siya hahanapin? Binigyan ko na siya ng malaking pera bilang pasasalamat. Tawagin niyo ang pinakamagaling na doktor sa ospital niyo para alagaan ang apo ko. Opo, opo. Hello, Andeng. Tumawag ka ngayon? May problema ba? Tito, nabalitaan kong may nangyari kay Joaquin. Nag-aalala ako sa kanya. Ayos na ba siya ngayon? May malasakit ka. Huwag kang mag-alala. Ayos na siya. Mabuti naman. Kagagaling lang ni Joaquin sa sakit. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Paano kung ako na lang ang mag-alaga sa kanya? Sige, sige. Dali, pumunta ka na dito. Nandito rin si Ethan. Makipag-ugnayan ka sa aming munting amo. Kung magustuhan ka niya, tiyak na tatanggapin ka rin ni Ethan. Sige, Tito. Nasa ospital na ako ngayon. Maliit na demonyo. Kailangan pa kitang pagsilbihan. Doktor, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Dumating siya sa mundong ito. Ni isang araw ng kaligayahan, hindi niya naranasan. Pakiusap. Iligtas mo siya. Doktor. Kung walang utos si Don Rafael Garcia, hindi ko kayang iligtas ang anak mo. Iligtas mo siya. Iligtas mo siya. Pakiusap. Doktor. 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 Mama! Johan. 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 Mama? Huwag kang umiyak. Natatakot si Johan na makita kang umiiyak. Hindi umiiyak si Mama. Hindi umiiyak si Mama. Mama, gusto ko nang umuwi. Sa bag ko, marami pa akong bote na hindi pa nabebenta. Sige. Ihahatid ka ni Mama pa uwi.
Pasensya na, pupulutin ko para sa iyo. Ate, ang gamit ninyo. Johan, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang ako. Wala ba kayong mga mata habang naglalakad? Nadumihan niyo ang damit ko. Alam niyo ba kung magkano ang damit na ito? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Punasan ko para sa iyo. Alisin mo ang marumi mong kamay. Ang damit ko, pwede bang hawakan ng mga tulad niyo? Malinis ang panyo ko. Tigilan mo ang pagdaldal. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 200,000. Nadumihan niyo ang damit ko. Kailangan niyo itong bayaran ng buo. 200,000? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit. Naiinis ako sa tuwing nakikita kita. Ang 200,000 na ito ay hindi dapat mabawasan ng kahit 1 sentimo. Kung mabawasan ito ng kahit 1 sentimo, pagsisisihan niyo ito. Johan, anong ginagawa mo dito? Bakit ang sama ng itsura mo? Ginoo, ang masamang babae na yon ay binubuli kami ni Mama. Binibining Fernandez. Binibining Fernandez. Ano ang nangyayari dito? Dinumihan nilang dalawa ang damit ko. Karapatan kong pagbayarin sila. Paano ko naman siya inapi? Binibining Fernandez, hindi ba maayos naman ang damit mo? Baka may hindi lang pagkakaunawaan? Nahawakan nila. Maari ko pa ba itong isuot pagkatapos? Wala akong pakialam. Ano man ang mangyari ngayon, dapat silang magbayad. Binibining Fernandez, hindi ba't masyado ka nang mapangapi? Mapang-api ako? Dr. Reyes, hindi mo pa ba nakikita kung paano ako nang-api? Alam mo ba, ako ang pinili ni Don Rafael Garcia na maging manugang, ang magiging binibini ng pamilya Garcia. Nagtatrabaho ka sa ospital ng pamilya Garcia. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti bago magsalita. Binibining Fernandez, sinasabi ko ay katwiran. Karaniwan ay may pinag-aralan ka at may paggalang. Bakit ka naman ganyan kahigpit ngayon? Dr. Reyes, kung makikialam ka pa, maniniwala ka ba? Na sa isang salita ko lang ay mapapaalis kita? Alam kong wala kayong pambayad. Ganito na lang, kayong dalawa. Lumuhod kayo sa akin at magbigay ng 3 pagyukod at maaari ko kayong palayain. Kung hindi, sa Jiangcheng, marami akong paraan para ayusin kayo. Ay, Johan, si nanay ang nakabangga. Si nanay na. Sino ang natagpuan? Nasaan siya? Pupunta ako agad. Tatay, aalis muna ako. Magpahinga ka ng maayos. Tatay, bumalik ka agad. Sumunod ka at tingnan. Kung makikita ng binata ang taong hindi niya dapat makita, humanap ng paraan para pigilan siya. Ipaalam sa akin sa pinakaunang pagkakataon. Opo. Lolo, sino ang taong hindi dapat makita? Siya ay isang nakakainis na tao. Apo, huwag mo nang intindihin yan. Tito Rafael, Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa rin nagpapakita? darating na ako agad. Oo. Naantala lang ako ng kaunti. Mama! Johan, huwag kang lumapit. Nakikiusap ako sa iyo. Dr. Reyes, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo siyang hayaang lumapit. Binibining Fernandez, may awa ka naman. Hindi mo ba naiisip na sumusobra ka na? Dr. Reyes, maniniwala ka ba? Agad kong ipapatanggal ka sa ospital. Tigil! Yana. Mahal kita. Sa mundong ito, wala nang mas madali pa kaysa mahalin ka. Yana, ako si Ethan. Sumusumpa. Mamahalin kita ng husto at hindi kita hahayaang masaktan. Ethan, bumili ako ng tahong. Ngayong gabi, gagawa ako ng tahong noodles. Patawad, Yana. Wala akong silbi. Maliban sa pagde-deliver ng pagkain, wala na akong ibang alam na pagkakakitaan. Naghihirap ka sa piling ko. Baliw ka, Ethan. Ang makasama ka, masaya na ako.
At naniniwala ako sa iyo na sa hinaharap ay kaya mo akong bigyan ng magandang buhay. Yana, mahal na mahal kita. Gusto kong bigyan ka ng ilang daang milyon ngayon para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Pero wala pa ako niyan ngayon. Sige, umupo ka at magpahinga. Ngayon, ako ang magluluto. Nars, pakiusap, iligtas mo siya. Asawa ko, kapit lang. Kuya Ethan, ito ay isang pagkakamali. Hindi ganyan ang nakita mo. Siya ang naunang nang away sa akin. Dinumihan niya ang aking. Yana, buhay ka pa. Mabuti naman. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang taon? Akala ko patay ka na. Ethan, ikaw ba talaga yan? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Yana? Anong nangyari sa kamay mo? Wala lang. Ethan, sino siya? Bakit mo siya masyadong inaalala? Ako ang fiancé mo. Bakit mo niyayakap ang ibang babae? Ako ang itinakdang manugang ni Lolo Gu. Andrea, dadalhin ko muna si Yana para gamutin. Babalikan kita para singilin ka. Halika, ipapagamot kita. Mama, takot ako. Johan, ayos lang. Johan, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Ang problema lang, ang hawak mo ay ang pinakamahalaga kong bagay. Ito ang aming anak na babae. Johan Santiago. Sige. Johan Santiago. Noon, sinabi ng tatay na patay na raw si Yana at ang kanyang anak. Malinaw na niloloko niya ako. Ngayon na alam ko na ang katotohanan, hinding-hindi ko nahahayaan na magdusa pa sila mag-ina. Mama, takot ako. Ay, Johan. Johan, gumising ka. Doktor, anong nangyari sa anak ko? Anong pinagdaanan niya? Napakalambot ng katawan niya at mahina ang pulso. Ginoong Garcia, kailangan siyang gamutin agad. Kung hindi, delikado ang buhay niya. Ayusin agad ang pinakamahusay na paggamot. Ay, Yana. Yana. Doktor, anong nangyari sa asawa ko? Ginoong Garcia, ang asawa ninyo ay matagal nang may malubhang sakit. Sa mga nakaraang taon, ang inyong anak ang nagpakahirap mag-ipon ng pera para ipagamot siya? Kasalanan ninyong mag-ina. Pinahiya ninyo ako ng husto. Maghintay kayo. Hindi ko hahayaan na agawin si Ethan mula sa akin. Ginawa mo talaga ito sa akin, Ethan. Amo, naunahan ako ng binata at nakipagkita kina Yana Santiago at sa kanyang ina. Ano na ang gagawin natin ngayon? Walang silbi. Hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Ngayong nangyari na ito, huwag ka nang sumunod. Bumalik ka agad para hindi ka matuklasan. Amo, may isa pa akong bagay na kailangan kong iulat sa inyo. Sina Binibining Fernandez at sina Yana Santiago at ang kanyang ina ay nagkaroon ng alitan. Nang malaman ng binata, pinarusahan niya si Binibining Fernandez na lumuhod at magsisi. Nakaluhod pa rin siya sa pasilyo ngayon. Ano? Hintay, papunta na ako. Nasaan siya? Doon po. Tito Rafael, iligtas niyo po ako. Andeng, huwag kang matakot. Ikaw ang manugang na kinikilala ko. Habang nandito ako, walang sinuman ang makakaapi sa iyo. Bakit pa kayo nakatunganga? Pakawalan niyo na siya agad. Utos ng binata, kailangan siyang lumuhod dito at magsisi ng tuloy-tuloy. Kung maglakas loob ka pang suwayin ako, sisiguraduhin kong ang buong pamilya mo ay mamamatay ng walang libingan. Andeng, naapi ka? Kakausapin ko siya mamaya. Paano niya nagawa ang ganoon sa kanyang nobya? Tito, huwag mong sisihin si Ethan. Kung may sisisihin ka, yung mag-ina na yon.
Sila. Sila ang bumulag kay Ethan. Anding, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang kinikilala kong manugang. Ang posisyon ng batang ginang ng pamilya Garcia ay sayo lang. Walang makakaagaw niyan. Halika, puntahan natin si Ethan. Kung tatanggapin ka niya, hindi na siya makakatakas sa'yo. Makikinig ako sa'yo, Tito. Ay, ipaubaya mo na sa mga katulong ang pagpulot ng mga yan. Batang Ginoo. Tingnan mo ito. Jade Lock ng mahabang buhay? Mang Pedro, paano ka rin nagkaroon ng ganyan? Batang Ginoo. Tingnan mo ito. Jade Lock ng mahabang buhay. Mang Pedro, paano ka rin nagkaroon ng ganyan? Mukhang parehong-pareho sa akin. Batang Ginoo. Ito ay sa iyo. Ito ay natagpuan ko sa mesa ng tsaa. Mang Pedro, ang Jade Lock sa kamay mo ay akin. Kung gayon, kanino ang nasa leeg ko? Ang Jade Lock sa leeg ko, saan galing? Ito ay bigay ng aking ina. Sa kanya? Ibig mong sabihin, ang batang babae na nakita natin dati sa labas ng ospital, ang Jade Lock na ito, ay sa kanya. Mang Pedro, mali ang paghusga natin sa kanya. Batang Ginoo, pahiram ng iyong Jade Lock para tingnan ko. Batang Ginoo, ang sa iyo at ang Jade Lock ng batang babae ay isang pares. Siya ang iyong tunay na kapatid na babae. Mang Pedro, matutulungan mo ba akong hanapin siya? Ay, sige. Hahanapin ko siya agad ngayon. Buhay ka pa, kapatid. Ibig sabihin buhay pa rin si nanay. Ang galing. Pero sa ginawa ko sa kapatid ko dati, hindi na kaya niya ako papansinin pag nakita niya ako. Joaquin, tingnan mo kung sino ang bumisita sa iyo. Joaquin, gumaganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Kumusta ka? Masamang babae, ayaw kitang makita. Joaquin, malayo ang nilakbay ni Anding para bisitahin ka. Bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Huwag kang bastos. Tito, bata pa si Joaquin, kaya huwag mo siyang sisihin. Sige, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Ako na ang bahala kay Joaquin. At sisiguraduhin kong walang magiging problema. Sige, pinagkakatiwala ko na sa iyo si Joaquin. Magpakabait ka, ha? Joaquin, gutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Masamang babae, ayaw kitang makita. Joaquin, nagbibiro ka ba? Masamang babae ka. Umalis ka, ayoko ng alaga mo. May nanay ako. Hindi ko hahayaan na maging bagong nanay ko. Joaquin, dahil ayaw mo akong makita ngayon, lalabas muna ako. Kung magutom ka o mauhaw mamaya, tawagin mo lang ako at agad akong darating. Nanay, huwag kang mag-alala. Bago ka bumalik, hindi ko hahayaan na agawin ng masamang babae na yan si tatay. Mama, Ito ang buhay ni na Binibining Santiago at Ginang, ang lahat ng pinagdaanan nila sa mga nakaraang taon. Ang makaligtas sila hanggang ngayon ay talagang hindi madali. Johan, ipinapangako ni Papa sa iyo at kay Mama na hindi na kayo magdurusa pa ng kaunting hirap. Boss, iniligtas ni Ama si Andrea Fernandez. Patawad po. Hindi kita sinisisi. Huwag mo nang asikasuhin ito. Opo. Johan, gusto mo ba ng bagong damit?
kailangan kong mag-ipon ng pera para ipagamot si Mama. Hindi problema ang pera. Ako ang bahala. Mula ngayon, magiging masaya kang bata. Tito, salamat po. Ikaw, bukod kay Tito Leo Reyes, ang unang nagmalasakit sa akin at kay Mama. Si Dr. Reyes ba ang tinutukoy mo? Gusto mo siya? Opo, gusto ko siya para maging tatay ko. Hindi. Bakit? Pakiramdam ko napakabait ni Leo Reyes. Hindi. At iyon na yun. Johan, sa mundong ito, walang mas nagmamalasakit sa iyo at sa nanay mo kaysa sa tatay mo. Johan, may inihanda akong regalo para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Pumasok ka. Binata, narito na ang lahat ng titulo ng amusement park sa Jiangcheng. Mula ngayon, naging Garcia na sila. Johan, binili ko na ang lahat ng amusement park sa Jiangcheng para sa'yo. Mula ngayon, sa'yo na ang lahat ng ito. Kung saan mo gustong maglaro, doon ka pumunta. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Hindi ako kailanman nagsisinungaling. Dalhin ang binibining Santiago para magpalit ng damit. Pagkatapos, dalhin siya sa kanyang amusement park para makita. Siguraduhin na magiging masaya siya. Opo. Oh, Binibini. Anong nangyari? Ayoko nang pumunta sa amusement park. Bakit naman? Gusto kong hintayin na gumaling si Mama at pumunta tayo sa amusement park ng magkakasama. Binibini, huwag kang mag-alala. Inimbitahan na ng Batang Ginoo si Director de la Cruz ng Jiangcheng, ang pinakamagaling na doktor para gamutin ang Batang Ginang. Walang magiging problema. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng gamutin si Mama. Masamang tao siya. Kailangan kong hanapin si Leo Reyes. Ate, alam mo ba kung nasaan si Leo Reyes? Binibini, si Dr. Reyes ba ang tinutukoy mo? Dapat siyang tawagin ngayon para suriin ang Batang Ginoo. Ate, pwede mo ba akong dalhin kay Leo Reyes? Ate, pakiusap. Dalhin mo ako kay Leo Reyes, ha? Naku. Binibini. Dr. Reyes, siguraduhin mong suriing mabuti si Joaquin. Kung magkaroon siya ng kahit anong problema, pababayaran ko sa buong pamilya mo. Ito ang tungkulin ng doktor. Hindi na kailangang mag-alala si Binibining Fernandez. Mas mabuti kung si Joaquin Garcia ay mamatay sa iyong mga kamay. Sa ganoong paraan, hindi ko na siya kailangang maging madrasta at may pagkakataon akong harapin ka. Naku, ikaw pa ang lumapit dahil balak kitang harapin. Bitawan mo ako. Kailangan kong hanapin si Leo Reyes para gamutin ang nanay ko. Gusto mong si Dr. Reyes ang gumamot sa nanay mo, ano? Hindi ko papayagan. Ang nanay mo ba ay may relasyon sa kanya? Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag nakita niya ang nanay mo na namatay sa operating table. Huwag mong siraan ang nanay ko. Batang Ginoo. Hindi ko po siya nakita. Umalis na po siguro siya. Batang Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Mahahanap din po natin siya. Hinahanap mo ba si Dr. Reyes? Batang Ginoo. Mang Pedro, may umiiyak sa labas. Hindi kaya ang kapatid ko yon? Batang Ginoo, huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Wala pong ganoong pagkakataon sa mundo. Makikinig po muna kayo kay Dr. Reyes para ma-check kayo ng maayos. Batang Ginoong Garcia, may kailangan po akong asikasuhin. Sandali lang po kayo. Si Dr. Reyes ay palaging mahinahon. Ano kaya ang nagpapanik sa kanya? Huwag mong pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Masamang tao ka. Masamang tao ako. Ano ang magagawa mo sa akin? Ha? Johan, ayos ka lang ba? Tito Leo, pakiusap. Iligtas mo ang nanay ko. Ayoko na masamang tao ang manggamot sa nanay ko. Gusto kong ikaw ang magpagaling sa kanya. Johan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagtatanong na ako. Ang nanay mo ay personal na ginagamot ni Director de la Cruz. Hindi siya masamang tao. Masamang tao siya. Pinakuha niya ang dugo ko. Masamang tao talaga siya. Johan, huwag kang umiyak.
Kakausapin ko si Binatang Ginoong Garcia tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, tiyak na magiging maayos ang nanay mo. Tito Leo, salamat. Dr. Reyes, may relasyon ka ba sa nanay niya? Binibining Fernandez, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malinis ang intensyon? Sino ang maniniwala diyan? Ang pagmamadali mong maging ama niya, sino ang hindi makakakita? Ako. Pinaghihinalaan kong may kakulangan ka sa etika ng medisina, ginagamit ang iyong pagiging doktor para makipag-ugnayan nang hindi nararapat sa pasyente. Hindi ko papayagan na gamutin mo ang kanyang ina. Kung hindi, ipapa-blacklist kita kay Tito Rafael sa buong industriya para hindi ka na makapag-doktor habang buhay. Sobra ka na. Ay, oo nga pala. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pang-aapi. Masamang babae. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang aking ina. Uy. Johan, Bastardo, naglakas loob kang banggain ako? Noong nakaraan, pinayuko ako ng nanay mo sa ospital. Ngayon, babawi ako. Tigilan mo yan. Yana, patawad. Palagi kitang nabibigong protektahan. Sobrang dami ng pinagdaanan ninyong mag-ina. Ano? Paparating na ako. Johan? Masakit ba? Ginoo, masamang babae siya. Sinubukan niyang saktan ang nanay ko kanina. Ethan, isa itong hindi pagkakaunawaan. Ang sitwasyon, hindi tulad ng nakita mo kanina. Noong pinapagluhod kita para magsisi, mukhang pinagbigyan lang kita. Siguro dapat kitang tuluyang mawala mula sa Jiangcheng. Ethan, ang dalawang pamilya Fernandez at Garcia ay matagal nang magkaibigan. Ako ang iyong nobya. Paano mo ako nagawang saktan? Dahil lang sa pamilya Fernandez, kaya ka pa nakatayo rito ng buhay at nakikinig sa akin. Kalad ka rin niyo siya. Paluhurin niyo siya. Kung wala ang pahintulot ko, huwag siyang tatayo. Opo. Ethan Garcia, ako ang itinalagang manugang ni Tito Rafael. Bakit mo ako ginaganito? Palayasin niyo siya. Johan, halika, gamutin natin ang sugat mo. Kung hindi, magkakapilat ka. Sige. Tara. Johan, wag mong galawin ang sugat mo. Alam mo ba? Opo. Ang bait mo. Dr. Reyes? Sabi ni Johan, gusto ka raw niyang maging bagong tatay. Ano sa tingin mo? Ginoong Garcia? Biro lang ng bata yan. Hindi dapat seryosohin. Sabi nga nila, ang sinasabi ng bata ay walang mali siya. Ano sa tingin mo? Ginoong Garcia, nagmamalasakit lang ako kay Johan dahil naaawa ako sa bata. Wala akong ibang intensyon. Mas mabuti nga yan. Salamat, Dr. Reyes. Ginoo, parang hindi mo gusto si Dr. Reyes. Hindi naman ayaw ni Ginoo kay Dr. Reyes. Pinapaalalahanan lang siya na huwag magkaroon ng masamang intensyon. Johan, dadalhin kita kay Mama. Sige. Tara na. Kumusta? May nakita ka bang maliit na babae, 6 na taong gulang, ganito kataas, at may sugat sa noo? Hindi ko nakita. Kumusta? May nakita ka bang maliit na babae? Mama? Saan ka galing? Sobrang nag-alala si Mama sa'yo. Pinuntahan ko si Leo Reyes para gamutin si Mama. Hindi pa magaling ang katawan mo? Kaya huwag ka nang lumabas. Halika, aalalayan kitang magpahinga. Sir, may balita na po ako sa pinapahanap ninyo. Talaga?
lumabas ka muna. Yana, may kailangan akong asikasuhin? Magpahinga ka ng mabuti? Habang wala ako, alagaan mo si mama ng mabuti. Naiintindihan mo ba? Siguradong aalagaan ko si mama. Sabihin mo sa akin, sino ang napakawalang puso na patuloy na kumukuha ng dugo ni Johan at muntik nang mapahamak si Johan? Siguradong pagbabayaran niya ito. Sir, ako. Hindi ko po masabi. Sabihin mo! Si Master po. Kahit gaano mo pa ayaw kay Johan, apo mo pa rin siya. Pero bakit mo siya sinaktan ng ganoon? Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Halika, may aasikasuhin tayo. Masusunod. Mang Pedro, ang tagal na. Wala pa ring balita sa aking ina at kapatid na babae? Batang Ginoo. Ang laki ng Jiangcheng. Ang paghahanap ay parang karayom sa dayami. Kailangan ng oras. Huwag kang mag-alala. Baka may balita na agad. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Nakita mo talaga sila? Mabuti. Batang Ginoo. Kakakuha ko lang ng balita na natagpuan na si Binibining Santiago at ang Batang Ginang. Totoo ba ang sinasabi mo, Mang Pedro? Totoo nga. Mang Pedro, pupuntahan ko na ngayon ang aking ina at kapatid na babae. Batang Ginoo. Para makasiguro, sa tingin ko, ipapicture muna natin sa kanila ang mga nakita nila at ipasa sa atin para makita kung sila nga, kung tama, hindi pa huli para hanapin mo sila. Hindi naman magtatagal. Hoy, ang ibig sabihin ni Batang Ginoo, magpicture ka at ipadala para makita kung siya ang hinahanap niya. Tandaan, dapat malinaw ang litrato. Maghintay tayo sandali. Ay, Batang Ginoo, tingnan mo, siya nga. Siya yon, hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang kapatid ko. Ang jade lock ng mahabang buhay ay sa kanya. Mama, miss na miss kita. Mang Pedro, pupuntahan ko na ngayon. Ang mama at kapatid ko. Sige, dadalhin na kita sa kanila ngayon. Johan, huwag ka nang mag-abala. Kaya nang punasan ni Mama ang sarili niyang mukha. Hindi! Yung Ginoo kanina sinabi na alagaan kitang mabuti. Ako na ang magpupunas sa mukha ni Johan. Binibining Santiago. May naghahanap po sa inyo sa labas. Hindi ko po alam kung may emergency. Mama, sino po yon? Hindi rin alam ni Mama. Yung Ginoo. Gusto niya tayong maghintay dito hanggang sa bumalik siya. Tara, tingnan na lang natin. Baka may emergency. Kung ganun, Mama, sasama ako sa'yo. Patawad, talagang patawad. Hindi ko kayo sinasadyang lokohin. Napilitan lang din ako. Ma, bakit walang tao dito? Naghahanap ng tao? Anong ginagawa ng masamang babae dito? Sinabi mo ng masamang babae ako. Kaya syempre, nandito ako para gumawa ng masama. Anong gusto mong gawin? Syempre, para pabalikin kayo sa pinanggalingan nyo at lumayas kayo. Tawan nyo ako. Alam nyo ba kung sino ako? Ako ang itinalagang manugang ni Tito Rafael, ang magiging asawa ni Ethan Garcia. May utos si Don Rafael Garcia, bitawan si Binibining Fernandez. Kung hindi, kayo ang mananagot. Binibining Fernandez, ayos lang po ba kayo? Si Tito Rafael ang nagpadala sa inyo? Opo, ang sitwasyon dito ay alam na ni Don Rafael Garcia, kaya pinapunta niya kami para tulungan kayo. Ngunit, may ipinapayo si Don Rafael Garcia. Ano ang sinabi niya?
Kung hindi malutas ang problema, alisin ang nagdulot nito. Sige. Pigilan sila. Gusto niyong tumakas? Makakatakas ba kayo? Ito ay ospital. Huwag kang gumawa ng gulo. Ang ospital na ito ay sa Pamilya Garcia. Ako ang manugang ng Pamilya Garcia. Kahit na gumawa ako ng gulo, sino ang mangangahas na saktan ako? Umilos na. Mang Pedro, hindi ba't sinabi mong nandito ang nanay at kapatid ko? Nasaan na sila? Hindi naman mali ang balita. Nandito nga sila. Bakit nawala? Mang Pedro, hindi naman siguro sila umalis ulit, di ba? Mang Pedro, kailangan mo akong tulungan na hanapin sila. Batang Ginoo, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng tao para maghanap at tiyak na mahahanap namin sila. Gising na. Bakit ka nandito? Nasaan si Johan? Nasaan ang Johan ko? Johan. Johan. Johan, anak ko. Gumising ka, Johan. Johan. Mama! Johan, ayos ka lang ba? Mabutit ayos ka lang. Mabutit ayos ka lang. Aba, nandito pala kayo, nagpapanggap na mag-ina na nagmamahalan. Kung mas magaling pa kayong umarte, baka maiyak pa ako sa inyo. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Ang bata ay walang kasalanan. Walang kasalanan? Lahat ng gulo ay dahil sa kanya. Tapos sasabihin mo sa akin na wala siyang kasalanan? Kayo, mag-ina, dati pinapaluhan niyo ako sa ospital. Lubos akong napahiya. Sabihin mo, paano ko kayo gagantihan ng tama? Mga tao, gamitin ang kutsilyo. Hiwain ang mukha nilang dalawa. Huwag mong saktan ang mama ko. Hindi ba gusto mong agawin si Ethan sa akin? Kung gayon, sisirain ko ang mukha ninyong dalawa. Tingnan lang natin kung si Ethan ay makikilala pa kayo. Ngayon ka pa matatakot? Huli na. Umilos na kayo. Hiwain niyo ang mukha ng batang yan. Nakakainis ang mukha na yan. Halika. Bitawan mo. Bitawan mo na siya. Nagmamakaawa ako. Pakiusap. Bata pa lang siya. Patawarin mo na siya. Gusto mong palayain kita? Sige, basta sumunod ka lang. Hayaan mong gamitin ko ang kutsilyo para ukitan ng walang hiya ang mukha ko. At saka ko lang pag-iisipan na palayain siya. Ayaw mo? Mukhang hindi siya ganoon kahalaga sa'yo. Kumilos na kayo. Wag! Pumapayag ako. Pumapayag ako. Nagmamakaawa ako. Palayain mo na siya. Bata pa lang siya. Aba, kung sumunod ka lang sana agad, hindi ba't mas maganda? Daga. Mama, huwag. Kung hindi pa ako nagsasalita, hindi ka pwedeng gumalaw. Narinig mo? Anong ginagawa niyo? Mama, Ay, Joaquin, nandito si Mama. Mama, miss na miss kita. Ikaw ang anak ni Ethan? Hindi ako masama. Kaso lang, hawak mo ang pinakamahalaga sa akin. Si Ethan Garcia ang tatay ko. Ikaw ang mama ko. May isa pa akong anak na lalaki? Dakpin siya. Mama, natatakot ako. Johan, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Mama, gusto ko rin ng yakap. Masama kang tao. Huwag mong apihin ang mama ko. Hindi ako masama. Ako ang kuya mo. Hindi ka. Wala akong kuya na kasing sama mo. Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ang aking jade lock ng mahabang buhay. Bakit may isa pa na kapareho nito? Ginang, noon, ang dalawa ninyong anak ay parehong nakaligtas.
Ngunit ang batang Ginoo ay dinala at pinalaki ng pamilya Garcia. Sa mga taong ito, araw-araw ay iniisip kayo ng batang Ginoo. Dahil dito, nagkasakit siya sa labis na pag-iisip at nagkaroon ng anemia. Nang malaman niya ang tungkol sa inyo at sa batang binibini, hindi na siya makapaghintay na makita kayo. Talagang mahalaga kayo sa kanya. Anak ko. Anak ko. Mama, miss na miss kita. Siya ang mama ni Joaquin Garcia? Paano nangyari yan? Johan, tawagin mo siyang kuya, siya ang kuya mo. Ikaw ba talaga ang kuya ko? Kapatid, patawad. Ako ang nagkamali noon sa pagbibintang sa iyo na ninakaw mo ang aking jade lock. Kasalanan ko. Sana mapatawad mo ako. Basta mapatawad mo lang ako. Saktan mo ako. Sigawan mo ako. Basta mailabas mo lang ang galit mo. Sige, pinapatawad na kita. Talaga, pinatawad mo na ako? Kung gayon, pwede mo ba akong tawaging kuya? Kuya, Joaquin, niloloko ka lang nila. Huwag mong sabihin ang masama tungkol sa nanay at kapatid ko. kuya, masamang tao siya. Kanina pa niya kami binubuli ng nanay ko. Senyorito. Opo. Naiintindihan ko po. Dakpin ninyo siya. Mang Pedro, ano ang ginagawa mo? Ang nangyari dito, kanina, ay sinabi ko na sa senyorito. Ang pagdakip sa iyo ay utos din ng aming senyorito. Paparating na siya. Siya mismo ang haharap sa iyo. Mang Pedro, ipagpalagay mo na lang na walang nangyari ngayon. Sige na. Patawarin mo na ako. Sige na. Mang Pedro. Joaquin, sabihin mo kay Mang Pedro na pakawalan ako. Sige na. Natatakot lang ako na lokohin kanila. Kaya ko ito ginawa. Para sa ikabubuti mo yan. Ate. Ako. Talagang nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako na patawarin mo ako. Sige na. Kung malaman ni Ethan, tiyak na papatayin niya ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sige na. Talagang nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pinuli mo lang ang nanay at kapatid ko kanina. Masamang tao ka. Hintayin mo lang na dumating ang tatay ko at siya ang bahala sa'yo. Yana. Yana? Yana, ayos ka lang ba? Johan, ayos ka lang din ba? Papa, kanina, binuli ng masamang babae na yan si Mama at si Yana. Andrea, paulit-ulit mong hinahamon. Ang pasensya ko. Ngayon kung hindi kita bibigyan, anong leksyon, hindi ka matututo kailanman. Dalhin siya. Kaskasin ang mukha niya. Palayasin siya. Huwag. Huwag. Ethan, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong kaskasin ang mukha ko. Kung kaskasin mo ang mukha ko, paano pa ako haharap sa tao? Kung alam mo lang sana noon pa lang, dalhin siya. Huwag. Johan? Ikaw at si Mama, sumama na kayo sa akin pa uwi, ha? Aalagaan ko kayo simula ngayon? At hindi ko na kayo hahayaang masaktan pa. Ginoo, ikaw po ba ang papa ko? Oo. Papa, sasama ako sa iyo pa uwi. Mama, gusto ko rin ng yakap. Sa wakas, buo na ulit ang pamilya natin. Lolo. Hahaha. Apo ko, anong ikinasasaya mo? Gumaling ka na ba? Hindi po. Kasi nakita ko na ang nanay at kapatid ko. Lolo, tingnan mo.
Sino ang nagpapasok sa kanila? Wala silang karapatan na tumapak sa pintuan ng pamilya Garcia. Palayasin niyo sila agad. Magpatuloy. Hindi paligtas si Joaquin. Mas marami, mas mabuti. Mama, takot na takot ako. Johan, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Walang makakaapi sa iyo. Ama, siguro nakalimutan mo na ako na ang namamahala sa pamilya Garcia ngayon. Ikaw, Sila ang pinapasok ko. Kung hindi mo gusto, pwede kang umalis. bahay ko rin ito. Anong karapatan mong paalisin ako? Kung ayaw umalis ni Ama, may sasabihin ako sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw, mag-host ako ng engagement party. Ipapaalam ko sa buong mundo na si Yana ang aking asawa at si Johan ang aking anak. Tutul ako. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo, kundi nagbibigay abiso. Ama, sa engagement party pagkatapos ng 3 araw, may inihanda pa akong malaking regalo para sa iyo. Lolo. Papa, hintayin niyo ako. Daddy, ang ganda ng kwartong ito. Para sa akin ba talaga ito? Talaga? Ito na ang magiging kwarto mo. Ang galing, may sarili na akong kwarto. Pwede pa rin ba akong matulog kasama si Mommy? May sariling kwarto si Mommy. Si Mommy at Daddy ay magkasama ng matutulog. Johan, damhin mo muna ang kwarto mo. Dadalhin ko si Mommy para tingnan ang kwarto niya. Gusto kong kasama si Mommy. Bunso, marami akong laruan sa kwarto ko. Halika, ipapakita ko sa iyo. Sige. Iniingatan mo pa rin ang litratong ito? Lahat ng tungkol sa'yo, maingat kong iningatan. Sa mga taong lumipas, talagang miss na miss kita. Ang tungkol sa panloloko mo sa akin noon, hindi mo pa rin na ipapaliwanag. Noon, talagang balak kong mag-deliver ng pagkain habang buhay para suportahan ka. Hindi kita niloko. Baliw. Yana, noon, hindi kita naprotektahan, pati si Johan, kaya nawala ka sa mundo ko. Nang 6 na taon, palagi kong sinisisi ang sarili ko. Ngayon na natagpuan ko na kayo, hindi ko na kayo papayagang umalis pa. Anong nangyari sa'yo? Ethan, mula ngayon, baka hindi na kita masamahan palagi. Si Johan na ang bahala sa'yo. Yana, huwag kang mag-alala sa sakit mo. Si Dr. Reyes ay mayroon ng pinakamahusay na plano. Hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor sa Jiangcheng. Buong puso akong makikipagtulungan sa kanya. At tiyak na gagaling ka. Hindi ba't may taning na ang buhay ko? Para sa akin, walang sakit na walang lunas. Kung gayon, pumapayag kang ipagamot ako kay Dr. Reyes? Sa paningin mo, ako ba yung tipo na magseselos at magpapabagal sa paggaling mo dahil sa pagiging makitid ang isip? Ang tanga ko. Akala ko malaking problema, pero ganito lang pala kadali malutas. Bigla akong nagka-crave ng barbecue. Ngayon ka pa nagsabing gusto mo ng barbecue? Sige, tara na. Ethan Garcia, huminto ka. Ngayon, kailangan mo magbigay ng paliwanag sa pamilya Fernandez. Anong paliwanag? Hindi mo tinanggap ang kasal ninyo ni Andeng, sige na. Pero bakit mo pa siya sinaktan? Kung hindi lang ako dumating agad para iligtas siya noon, halos masira ang mukha niya. Bakit ka ganyan kalupit? Ibinabalik ko lang sa kanya ang sakit na ginawa niya kay Yana. Kasalanan niya yan. Ano ba siya? Karapat-dapat ba siyang ikumpara sa akin? Anong sabi mo? May mali ba sa sinabi ni Andeng? Ang hamak na yan. Karapat-dapat ba siyang ikumpara sa Andeng ko? Si Andeng ang aking pinakamamahal na dalaga mula pagkabata. Pero, halos sirain mo ang kanyang mukha. Malinaw na hindi mo iginagalang ang pamilya Fernandez. Sinasadya mo kaming ipahiya. Magkano ang kailangan niya para sa plastic surgery? Babayaran ko siya. Ethan, sobra ka na. Ano pa bang gusto mo? Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Andeng?
at tuparin ang kasunduan sa kasal, pakasalan siya at dalhin sa pamilya Garcia. At tungkol naman sa babaeng ito, pati na rin ang kanyang anak sa labas, kailangan silang paalisin sa pamilya Garcia. Anong pinapangarap mo? Alam kong ang pamilya Fernandez ninyo ay matagal nang pinagnanasaan ng bagong proyekto sa Xicheng. Maaaring ibigay ng pamilya Garcia sa pamilya Fernandez. Bilang kabayaran ko kay Andrea Fernandez. Ayoko ng kabayaran. Ang gusto ko ay ikaw. Ito ay kasunduan sa kasal na itinakda ni Tito Rafael, Ethan Garcia, hindi mo ito maaaring tanggihan. Ang kasunduan sa kasal na itinakda niya? Hindi ko yan kinikilala. Ethan Garcia, mag-isip ka ng mabuti. Sigurado ka bang handa kang sirain ang relasyon sa pamilya Fernandez ko para sa babaeng ito? Tama. Para sa kanya, wag na nating pag-usapan ang pakikipag-away. Sa pamilya Fernandez ninyo, kahit pa maging kaaway ko ang buong mundo, handa ako. Ngayon, kasama ang asawa ko. Kakain kami ng barbecue. Paalam. Ethan Garcia, ikaw nabuhong ka. Ma. Manahimik ka. Hindi ka ba mabubuhay? Nang walang lalaki? Tatawagan ko na si Gabriel Garcia ngayon. Sisiguraduhin kong makakamit ng pamilya Fernandez ang hustisya. Sino kaya ang young madam ng pamilya Garcia? Narinig ko. Matagal nang inayos ni Don Rafael Garcia ang kasal ni Binatang Ginoong Garcia at Binibining Fernandez. Kung walang aberya, siya ang young madam ng pamilya Garcia. Pero paano ko narinig na ang young madam ng pamilya Garcia ay nanganak ng isang anak na babae para kay Ginoong Garcia sa labas? Hindi naman yata ito konektado kay Binibining Fernandez. Talaga? Hindi ko alam. Ma, bakit wala pa si Tito Rafael? Malapit nang magsimula ang engagement party. Andeng, huwag kang mag-alala. Si Tito Rafael ay laging tumutupad sa kanyang salita. Baka may nakapagpabagal sa kanya sa daan. Ma, ang babaeng yan, kasama ang kanyang anak sa labas, dumating na. Tara, puntahan natin sila. Kayo na naman? Ano na naman ang gusto ninyo? Nilandi mo ang fiancé ng anak ko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Nagsisinungaling ka. Ang nanay at tatay ko. Ang tunay na nagmamahalan. Mga bruha kayo. Ikaw na maliit na anak sa labas. Alam mo ba kung ano ang tunay na pagmamahalan? Malandi. Hindi mo siguro iniisip na hawak mo na si Ethan Garcia ay madali kang makakasal sa pamilya Garcia. Ang pagpapakasal sa malalaking pamilya ay hindi kailanman idinedepende sa personal na gusto o ayaw. Sa totoo lang, sasabihin ko sa'yo, pumayag na si Lolo Rafael sa akin at ngayon ay iaanunsyo na. Ako ang tunay na manugang ng pamilya Garcia. Sabi ng tatay ko, talagang pakakasalan niya ang nanay ko. Mga malaking sinungaling kayo. Kung may pinag-aralan ka, dalhin mo na ang bastardo na yan at lumayas. Kung hindi, mapapahiya ka lang. Bahay ko to. Kayo ang dapat umalis. Wes, tingnan ninyo. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayon sa engagement party na inihanda ni Tito Rafael para sa akin. Pero, ngayon, may dalawang hindi imbitadong bisita na gumagawa ng gulo dito. Ano sa tingin ninyo, dapat ko ba silang paalisin? Sabi ko na nga ba, ang dalawang pamilya Fernandez at Garcia ay matagal nang magkaibigan. Ang young mistress ng pamilya Garcia ay si Binibining Fernandez, di ba? Ang mag-ina na yan ay may masamang intensyon? Siguradong sinadya nilang sirain ang engagement party para magdala ng malas. Napakasama nila. Paalisin sila. Oo, paalisin sila. Mga kaibigan, kung sino man ang tumulong sa akin na paalisin ang mag-ina na yan ngayon, mula ngayon ay magiging kaibigan ng pamilya Fernandez at hindi siya pababayaan ng pamilya Fernandez sa hinaharap. Huwag kayong gumawa ng gulo. Hindi kayo palalampasin ng papa ko. Wala kang dapat ikatakot. Ako ang batang ginang ng pamilya Garcia. Ako ang mananagot. Tigilan mo. Magandang araw, Ginoong Garcia. Tito Rafael. Hinahanap kayo ni Ethan. Bilisan ninyo. Huwag ninyo siyang paghintayin ng matagal. Ano kaya ang relasyon ng mag-inang ito sa pamilya Garcia? Si Ginoong Garcia, nakipag-usap sa kanila ng kusa. Hindi biro yan.
Tito Rafael, bakit ninyo ako pinigilan kanina? Ang pagpapaalis sa kanila ay hindi solusyon. Ngayon hindi ko na makontrol si Ethan. Ang tanging paraan ngayon ay ang tuluyan silang mawala. Naayos ko na ang mga tao sa silid ni Ethan para tulungan ka. Kung magtatagumpay ka o hindi, nasa iyo na yan. Ethan. Nasaan ka, Ethan? Tatay, kuya, nasaan kayo? Tigil na sa pagsigaw. Wala sila rito. Kahit mapaos ka sa pagsigaw ngayon, walang tutulong sa iyo. Paano ka napunta rito? Paano ako napunta rito? Pwede mong hulaan. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Bitawan mo ang nanay ko. Binalaan na kita noon na umalis sa pamilya Garcia. Pero pinilit mong manatili sa pamilya Garcia. Kaya wag mo akong sisihin. Sisihin mo ang malas ninyong kapalaran. Huwag mong saktan ang nanay ko. Tigil. Johan, Yana, ayos lang ba kayo? Papa, yung masamang babae kanina, gusto niyang patayin si Mama. Ethan, isa lang itong pagkakamali. Hindi ganoon ang nakita mo. Gusto mo talagang mga tuwiran? Mamaya pupunta tayo sa presinto. Tingnan natin kung paano ka mga tuwiran sa pulis. Dalhin siya! Dalhin sa presinto! Ethan, alam kong nagkamali ako. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo na ako, sige na. Talagang alam kong nagkamali ako. Dalhin siya! Tigilan mo. Ethan, naguluhan lang sandali si Andeng. Pakawalan mo na siya. Ethan, patawarin mo na lang si Andeng sa pagkakataong ito. Bilang pakiusap ko sa'yo. Naguluhan lang sandali. O may nag-uudyok sa likod? Ano sa tingin mo? Ama? Ethan, anong kalokohan yan? Hindi ko inakala na napakasama ng puso mo. Paulit-ulit na sinasaktan sina Yana at Johan. Dahil ganoon, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Hindi ko nahahayaang saktan niyo pa siya. Arestuhin sila. Dalhin din sa presinto. Anong gagawin nyo? Paulit-ulit mo akong pinilit. Para mabawi ang posisyon ng pinuno ng pamilya Garcia, ilang patibong ang ginawa mo para sa akin? Ngayon, ginamit mo pa ang pamilya Fernandez. Naayos ko na ang ebidensya laban sa'yo at ipinadala sa korte. Huwag kang mag-alala. Sa loob, ipag-aayos kita ng isang magandang silid tulugan. Suwail na anak. Suwail na anak. Dalhin sila. Bitawan. Andeng! Andeng! Wala nang sinuman ang mang-aapi sa inyo. Sa wakas, maaari na tayong magkasama ng masaya.